Tumalikod ako sa kanya at niyakap ang aking sarili. Pakiramdam ko hiyang-hiya ako sa kanya. Hiyang-hiya ako sa aking sarili. At lalong-lalo na kay nanay. Paano kung malaman niya ito? Mula sa aking likuran ay niyakap niya ako. Do not cry, sweetie. I'm here, hindi kita iiwan. You know you are the one best thing that has come into my life. Take a rest, sweetie. And thank you for this wonderful day. I love you, Annika. Ipinikit ko ang aking mata, dahil nakaramdam ako ng antok at pagod. Bago pa ako hilahin ng antok ay naramdaman ko ang paglapat ng labi niya sa aking balikat. Rinig ko pa ang huli niyang sinabi. You are mine now. Only mine, Annika. Nagising ako sa mahinang kalabog. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, kaya minulat ko ang aking mata. Dahan-dahan akong naupo sa kama. Nanakit ang buong katawan ko, lalo na sa parte ng pagitan ng ano ko. Anong oras na kaya? Tumingin ako sa wall clock, 9:00 na pala ng gabi, nasaan si Elias? Babangon na sana ako sa kama, nang mapatingin ako doon sa bedside table. May box ng cellphone doon, at may note na nakadikit sa kahon nito. This is for you, sweetie. I hope you like it. With smiling face. Napangiti ako dahil sweet din naman pala ang lalaking yun kahit papaano. Nakabalot ang katawan ko ng kumot nang tumayo ako mula sa kama. Napapangiwi ako sa bawat hakbang na ginagawa ko, ang sakit ng hita ko. Pati ang balakang ko ay nanakit, pakiramdam ko pinalo ako ng 2x2. Nagtungo ako sa pinto, kung saan papasok sa kwarto na tinutuluyan ko. Pagbukas ko ng pinto ay si Manang Tessie ang naruroon, inaayos ang cover kama ko. Napatingin ito sa akin kaya ngumiti ito, bigla ako nakaramdam ng hiya, paano ba naman kasi nakabalot lang ng kumot ang katawan ko. Magandang gabi, iha, bati niya sa akin. Magandang gabi din po, Manang. Nahihiyang sagot ko. Oo nga pala, iha, kung maliligo ka ay doon ka sa jacuzzi magbabad. Medyo maligamgam ang tubig roon, bili ni Senyor ito Elias na doon ka maligo. Mahabang litanya ng matanda. Nasaan po siya? Tanong ko sa matanda, habang naghahalungkat ng damit sa malita. Sinundo niya lang si Senyorita Lea. Medyo nagkagulo kasi sa resort, kaya nagpunta roon si Senyor ito. Wika nito. Nagkagulo. Paano at bakit nagkagulo roon, anong nangyari? Kamusta kaya si Lea at si Tito Dylan at Tita Althea? Paano pong nagkagulo, ano po ang nangyari? Magalang na tanong ko. Hindi ko rin alam, iha, basta pagkatapos mong maligo at magbihis, ay bumaba ka roon, para makapaghapunan ka. Pagkasabi niya ay lumabas na ito ng kwarto. Nagtungo naman ako sa banyo, at nag-umpisang ilubog ang katawan ko sa tubig. Medyo maligamgam nga ito, kaya medyo masarap sa pakiramdam. Nakatulong din ito upang maibsan ang sakit ng aking katawan. Daig ko pa ang binugbog ng 10 katao. Dahil sa sakit ng buong katawan ko. Siguro ay 15 minutos din akong nagbabad sa tubig, nang mapagdesisyunan kung umahan na. Pagkatapos ko maligo ay agad ako nagbihis, nagsuot lang ako ng maong na short at loose t-shirt na kulay puti na may hugis puso, bigay ito sa akin ni Ella nung birthday ko ng nakaraang taon. Sinuot ko ang chanelas ko at eyeglasses, dahil nagtanggal ako ng contact lens sa mata. Pagkatapos ko magsukli ng buhok, ay lumabas na ako ng kwarto at naglakad sa mahabang pasilyo. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad, nang may lumabas sa isang pinto. Si Eleazar ang kapatid ni Elias. Napatingin ito sa aking gawi, kaya alanganin akong ngumiti sa kanya. Tipid itong ngumiti sa akin, at tumalikod na nakasuot ito ng black jeans at white v-neck t-shirt, na hapit sa katawan niya. Aalis siguro ito dahil sa ayos nito. Gwapo itong si Eleazar, kung tutuusin, ay hindi naglalayo ang itsura nila ni Sir Elias. Pero para sa akin ay mas gwapo si Sir Elias sa kahit kaninong lalaki. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad, hanggang makababa ako sa mahabang hagdan ng mansion. Hindi na rin ganoon kasakit ang mga hita ko, sa tulong din siguro ng maligamgam na tubig. Tumuloy na ako sa dining area, at umupo sa silya sa tapat ng mahabang kabisera, may mga pagkain na ring nakahain rito. Ako lang ba ang kakain mag-isa? Ang lungkot naman. Ngumuso ako at naisipan kong kalikutin ang cellphone na ibinigay ni Elias. Ang nipis nito, at medyo malaki sa cellphone ko.
Meron na rin pala itong SIM card, at nakalagay na rin ang number ni Elias. My handsome sweetie, yun ang nakalagay na pangalan niya sa contact. Napangiti na lang ako nang wala sa oras. Naisipan kong tawagan si Ella, dahil memorize ko naman ang number niya. Nakailang ring ito bago niya sinagot. Hello, sino ito? Ako ito, Ella, kamusta si nanay? Kamusta kayo dyan? Sunod-sunod na tanong ko. Ate, my God, akala ko na paano ka na? Hindi ka tumawag kanina. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi kita makontak. Sigaw nito sa kabilang linya. Bahagya kong inilayo ang cellphone sa aking tainga. Ano ba itong si Ella? Kailangan talaga nakasigaw. Pwede naman magsalita sa mahinahong tinig. Nabasag kasi ang screen ng cellphone ko, kaya hindi ko na magamit. Yun na lang ang alibay ko, baka kasi pag sinabi ko pa, ay magtanong siya ng magtanong. Makulat pa naman ang isang ito. Kamusta na si nanay? Kumain na ba kayo? Maayos naman si nanay, ate, at wag mo kami alalahanin na kakain na kami. Pang isang buwan ba naman ang e-grocery ng boyfriend mo, ewan ko na lang kung magutom pa kami. Basta lagi kayo mag-iingat riyan, at lagi mong i-lock ang pinto. Kapag may problema tawagan mo lang si Kuya Jason. Bilin ko sa aking kapatid. Nang matapos kami magpaalam sa isa't isa, ay nag-umpisa na akong kumain. Sakto naman lumabas ang dalawang katulong, sa tansya ko ay kaedaran lang ito ni Ella. Hi, bati ko sa kanilang dalawa. Tumingin naman sila sa akin at sabay ngumiti. Hello Ma'am Annika, sabay bati nilang dalawa sa akin. Hali kayo, sabayan niyo ako kumain, ang lungkot kasi mag-isang kumain dito. Malungkot na saad ko. Nagtinginan silang dalawa, at muling tumingin sa akin. Naku ma'am, wag na po, nakakahiya naman. Ani ng dalawa. Please. Nagpapakyut na pakiusap ko sa kanila. Come on, wag na kayo mahiya. Sige na nga po. Lumapit sila sa silya at naupo. Tahimik lang kami kumakain, nang biglang may yamakap sa aking balikat mula sa aking likuran. Gising ka na pala, kamusta ang pakiramdam mo? Does it still hurt? Mahinang bulong niya sa aking tainga. Para naman akong napaso sa mainit niyang hininga, na tumatama sa aking tainga at gilid ng leeg ko. Nag-init bigla ang magkabilang pisngi ko, dahil sa huling sinabi niya. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya, imbis sagutin ang tanong niya. Hindi pa, saad niya. Halika, maupo ka rito. Pinagpagpag ko ang katabing silya ko. Bumitaw naman siya sa pagkakayakap sa akin, at umupo sa silya. Nang makaupo ito ay nakatitig lang ito sa akin. Why? Kunot noo na tanong ko sa kanya. Wala lang, ang ganda kasi ng katabi ko, natotorete ako. Sus, ng bola pa ang isang ito, bakit ganun imbis na magalit o minas ako sa kanya? Dahil sa ginawa niya sa akin kanina. Ay parang anggan pa ng loob ko, at hindi ako nakakaramdam ng pagkailang. Bakit? Hindi kaya, may gusto na talaga ako sa lalaking ito. Bakit hindi ka pa kumakain? Ito, nilagyan ko siya ng kanin sa plato at ulam. Pero hindi niya man lang pinagtuunan ng pansin ang ginagawa ko, dahil sa akin pa rin ang atensyon niya. Bakit ba ganyan ka makatitig, may dumi ba ako sa mukha? Naiilang tanong ko. Gusto ko lang titigan ng babaeng makakasama ko in the future. At ang magbibigay ng maraming anak sa akin. Buong mukha ko ay nag-init dahil sa sinabi niya. Ang dalawang katulong ay marahang humadjakik sa harapan namin. Lou, si senyor ito lakas magpakilig, nilalanggam na po kami dito. Kinikilig na wika ng isa. Pwede ba kumain ka na, kung ano-ano yang mga sinasabi mo? At pwede ba huwag mo akong titigan ng ganyan? Saway ko. Bakit hindi kita titigan para kang magnet? Automatikong napapalingon ako sa'yo. Bahagya kong kinagat ang laman ng bibig ko. Kinikilig ako, ano ba? Boom! Lakas makaabanat ni senyor ito ay kinikilig kami. Nag-apiran pa ang dalawang katulong. Ano ba? Kumain ka na nga lang. Sabi ko at inirapan siya. Nilapit niya ang mukha niya sa akin at bamulong. Pwede bang ikaw na lang ang kainin ko? Mas masarap ka kasi. Nang laki ang mata ko dahil sa sinabi niya. Malakas ko siyang siniko sa tagiliran niya. Ang bibig mo nasa hapag tayo, ang halay mo. Matigas na turan ko. Ngumiti lang siya ng nakakaloko, at nagsimulang kumain. Pagkatapos namin kumain, umakyat na kami sa kanya-kanya naming kwarto.
Ang lakas ng ulan sa labas, bakit parang biglaan naman yata bumuhos ang malakas na ulan? May kasama pang kulog at kidlat. Humiga na ako sa kama at pinatay ang ilaw. Bakit parang nagbago si Sir Elias, parang nagiging corny na siya? Anong masamang hangin ang pumasok doon, baka mamaya o bukas maging masungit na naman ito. Pumikit na ako, nang maramdaman ko ang paglundo ng kama. Napasinghap ako ng may yamakap na matigas na bisig sa akin. Hindi ko man lang napansin ang pagpasok niya ng kwarto. Matulog ka na sweetie, wag mo ako masyadong isipin. Alam kong gwapo at hot ako. Mayabang na saad niya. Ang kapal mo hindi kita iniisip ano. Inis na sagot ko sa kanya, masyado talaga mayabang ang isang ito. Ano ang iniisip mo? Yung nangyari ba sa atin kanina? Panunokso niya sa akin. Magtigil ka Sir Elias, hindi ko iyon iniisip, ang lakas mo din talaga. Please sweetie stop calling me sir, mas gusto ko yung Elias na tawag mo sa akin. Ang sexy kasi pakinggan. I love you Anika sleep, maaga pa tayong aalis bukas. Aniya at dinampyan ako ng halik sa labi. Bakit parang ang sweet yata ng lalaking ito? Sinubukan ko ipikit ang mata ko, pero hindi ako makatulog, dahil sa malikot na kamay na gumagapang sa balat ko. Kung saan-saan napupunta ang kamay ni Sir Elias. Tinapik ko nga ang likot kasi, nagiging maligalig ang lalaking ta. Ang likot ng kamay mo hindi ako makatulog. Anang ko. Sorry sweetie nanggigil kasi ako. Pwedeng isa pa. Malamyos na bulong niya sa akin. Halos magtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Dahil sa kakaibang init na dulot ng kanyang hininga. Magtigil ka nga Elias, maaga pa tayong gigising bukas. May pupuntahan pa tayo diba? Kaya matulog na tayo. At isa pa lamog na lamog pa ang katawan at balakang ko. Nanakit pa ang mga kaso-kasuhan ko, baka hindi na ako nito makapaglakad bukas. Sige na nga, good night. Good night din Elias. Wika ko at pumikit na. Lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa baywang ko. Masarap ang tulog ko nito, pakiramdam ko ligtas ako sa mga bisig ni Elias. 6:00 pa lang ng umaga ay nagising na ako. Ngayong araw kasi kami pupunta sa construction site, kung saan nagkaproblema ang pagtatayuan ng isang building. Na planong gawing hotel ng mga Falcon. Sa pagkakaalam ko ay kasosyo ni Elias ang kaibigan niya. At silang dalawa mismo ang nagplano nito. Paggising ko ay wala na si Elias sa aking tabi, siguro ay maaga din ito nagising. Naghanda na ako ng isusuot ko. Isang kulay dilaw na dress ang aking napiling isuot. Pumasok na ako sa CR at mabilis na naligo. Pagkatapos ay agad ako lumabas, nakatapis lang ako ng puting tuwalya. Nakabalot naman ng puting tuwalya ang aking buhok. Nang tuluyan na akong makalabas ng CR, ay napapitlag ako sa gulat nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok doon ang isang gwapong nilalang. Nakasuot ito ng itim na crewneck t-shirt, at nakatak-in ito sa black jeans. Basa pa ang buhok nito na halatang bagong ligo lang. May dala itong 3 pirasong kulay pulang rosas. Naglakad ito papunta sa harapan ko, habang nakangiti ng matamis. Oh God, ang gwapo ng lalaking ito. Simple lang ang suot niya, magulo pa ang buhok pero napakagwapo. Kahit anong oras ay pwede na itong isabak sa kahit anong pictorial. Inabot niya sa akin ang isang pulang rosas. Tinanggap ko naman ito, for saad niya, at muling inabot sa akin ang pangalawang bulaklak na hawak niya, kinuha ko naman ito. Ever, saad niya muli, yours. Sambit niya at inabot ang pinaka-huling bulaklak na hawak niya. Hindi ko mapigilan hindi mapangiti. Ganito pala ang isang Elias Falcon. Madalas, may sapak, may tupak, masungit. Pero napaka-romantiko pala. Pasimple kong inamoy ang bulaklak. Thank you. Sambit ko. You deserve it sweetie. Nararapat lang na mahalin ka at pahalagahan. Saad niya at hinawakan ang kamay ko, at pinatong sa dibdib niya. Sa tapat ng puso niya. Ramdam ko ang mabilis at malakas na tibok nito. Can you hear my heartbeat? Ikaw lang ang tinitibok niyan. You are the reason why my heart is beating so fast. I love you, Anika. At marahan akong pinatakan ng halik sa labi. You también te amo. Sagot ko at marahang hinaplos ang pisngi niya. Kumunot ang noo niya, siguro ay hindi niya naintindihan ang sinabi ko. Ano yun? Tanong niya. Secret.
Ako lang muna ang pwedeng makaalam nun. Saad ko at tinalikuran siya. Masaya akong kasama si Elias, kahit karamihan ay puro pag-aaway ang nangyayari sa amin dalawa. Pero alam ko sa sarili ko mahal ko na siya. Oo, alam ko masyadong mabilis ang pangyayari sa aming dalawa. Ilang araw ko pa lang siya kasama, pero nahulog na akong nang lubusan sa kanya. Pero hindi naman yun sukatan, para hindi ko siya magustuhan. Aaminin ko may mga bagay akong hindi nagugustuhan sa kanya. Pero iba ang sinisigaw ng puso ko, I like him. Gusto ko siya kung ano siya, tanggap ko kahit minsan ay may sapak siya. Nagtungo ako sa kama, kung saan nakalagay ang undies ko at bra. Kinuha ko ito para sana sa CR magsuot, kaso hinarangan niya ako sa aking dadaanan. Elias, tumabi ka nga riyan. Magbibihis ako, sambit ko. Pwede ka naman magbihis dito sa harapan ko. Bakit kailangan umalis ka pa? Kung pwede mo naman yan gawin mismo sa harapan ko. Saad nito at ngumiti. Biglang nag-init ang magkabilang pisngi ko sa sinabi niya. Oo, nakita niya na ang lahat-lahat sa akin, pero nakakahiya pa rin. Hindi ibig sabihin may nangyari na sa aming dalawa, ay basta na lang ako maghuhubad sa harapan niya. Pwede ba, ang aga-aga ang landi mo? Pagtataray ko sa kanya. Nagulat ako nang bigla niya agawin ang hawak-hawak kong itim, at manipis na ano. Anong gagawin mo? Nagtatakang tanong ko. Nabigla ako sa mga sumunod niyang ginawa, lumuhad ito sa harapan ko. Hoy! Tumayo ka nga dyan. Saway ko sa kanya. Please can I? Saad nito habang nakatinggalang nakatitig sa akin. Kusang umangat ang paa kong nakalapat sa pulang carpet. Dahan-dahan niyang isinuot sa aking ang ano. Patungo sa hita at hanggang tuluyan niya na ito maisuot sa akin. Ano ba yan, para naman ako nitong isang prinsesa, na pinagsisilbihan ng isang prinsipe. Maingat niyang tinanggal ang pagkakatapis ng tuwalya sa aking katawan. Hinagis niya ito sa kama. Bigla akong napayuko dahil sa hiya, at sabay kagat ng ibabang labi ko, iyan na naman kasi yung mga titig niya. Para akong isang ice cream na unti-unting natutunaw, sa mainit niyang mga titig. Gosh! Ano ba itong lalaking ito, hindi ba siya nagsasawa sa kakatitig dyan? Halos nga kahapon ay lumusakin niya, na parang harina ang balat ko. Hinawakan niya ang chin ko at inaangat. Don't be shy, you have a beautiful body, sweetie. Sambit nito. Sunod naman niyang kinuha ang ano ko. Kaya tumalikod na lamang ako. Sinuot niya ito sa akin at kasunod ang dress ko. Bago siya umalis sa likod ko, ay dinampyan niya muna ako ng isang halik sa gilid ng aking leeg. Nagpunta ako sa tapat ng salamin, at nag-umpisang magsukli ng buhok. Habang nag-aayos ako ng sarili ko, ay umupo sa gilid ng kama si Elias sa bandang likuran ko. Kitang-kita ko sa refleksyon ng salamin, kung paano niya ako titigan. Ano ba itong lalaking ito, nakakailang tumitig? Alam mo yung tipong kapag tinitigan ka niya, ay para kang tutunawin. Shocks, kinikilig yata ako. Pagkatapos ko mag-ayos ng aking sarili, ay kinuha ko ang bag ko sa ibabaw ng bedside table. Pero mali pala ang pagkakahawak ko sa bag. Sa ilalim ko ito nahawakan, kaya lahat ng laman ng bag ko, ay naubos na laglag sa sahig. Agad akong lumuhad, para isa-isang pulutin ang mga gamit ko. Tinulungan naman ako ni Elias magpulot ng gamit ko. Bakit mayroon ka nito? Seriusong boses ni Elias. Nagangat ako ng ulo at tumingin sa bagay na hawak niya. Nang laki ang mata ko dahil sa aking nakita. Bakit nasa bag ko ang bagay na iyan? Tanong ko sa aking isipan. Bakit may ganito ka? Saan mo gagamitin ito? Matigas na turan niya. Madilim ang aura ng mukha nito, halatang galit na naman. Mariin akong napapikit nang maalala kung kanino ang bagay na hawak niya. Jeez, kasalanan ito ni Dom, inilagay niya kasi sa bag ko. Nung pauwi na kami. Hindi naman sa akin yan, kay Dom. Nakayukong wika ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elias. Mariin niyang sabi, bakit nasa iyo ito? Muling tanong niya. Napasama sa gamot ni nanay nung bumili kami. Alibay ko, galit ka ba? Yes. Ang walang hiyang lalaking iyon, balak ka pa yata isahan. Wala namang nangyari sa aming dalawa. Paliwanag ko. I know, because I am the first man in your life. And because I am the first man in your life.
You're just mine Annika, no other man can own you. Because you're mine Annika, you're just only mine. Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko, dahil sa pinagsasabi ng kaharap ko. Sige na, kinikilig na ako. Let's go, anang niya at hinawakan ang isang kamay ko. At inalalayan ako makatayo, siya na rin ang nagbitbit ng bag ko. Lumabas kami sa kwarto na magkahawak kamay. Nakakailang hakbang pa lang kami, nang bumukas ang pinto ng isang kwarto, lumabas mula roon si Eleazar, at napatingin ito sa direksyon namin ni Elias. Simpleng tingin lang ang binato nito kay Elias. At sa akin na tinuon ang atensyon nito. Umiwas na lang ako ng tingin, dahil sa titig ni Eleazar. Nag-umpisa muli kaming maglakad ni Elias. Mahigpit niya akong hinapit sa baywang, na animoy kahit anong oras ay mawawala ako sa kanya. Yun bang akala mo na nakawin o aagawin ako sa kanya? Nang palapit na kami sa kinatatayuan ni Eleazar, ay tumigil sa paglalakad si Elias. Kaya tumigil din ako. If I'm you, don't stare at my girlfriend like that. Matigas na turan ni Elias. Ayan na naman, umaandar naman ang pagiging seloso nito. Tama nga si Kuya Jason, seloso itong si Elias. Ngumisi ng nakakaloko si Eleazar at nagsalita. Why bro? Are you afraid that I will get her from you? Eleazar said. Kagaya ng ginawa mo noong agawin mo mula sa akin si Samantha. Dugtong pa nito. Kita ko ang pagkuyom ng kamao ni Elias, na halatang nagpipigil. Para sabihin ko sa'yo, wala akong inaagaw. Sadyang malandi lang talaga ang ex mo. Ginusto ko bang magkagusto siya sa akin? Aminin mo sa sarili mo na hindi ka lang marunong mag-alaga ng babae, kaya iniwan ka. Kasalanan ko ba kung mas naging masaya siya sa akin noon? Lalo na pagdating sa kama, hindi ko kasalanan na mas magaling ako sa'yo. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan ng dalawa. What did you just say? Nagtaghis ang bagang ni Eleazar. Kung ano ang ginawa mo sa akin noon, kaya ko rin gawin sa'yo ngayon. Kayang-kaya kong agawin ang babaeng iyan mula sa'yo. Tumalim ang mga tingin ni Elias sa kanyang kapatid. Subukan mo lang Eleazar. Kakalimutan ko na magkapatid tayo. I warn you never to touch my property. Kung ayaw mong iburol ng maaga. Bago pa sila magkainitan, ay hinawakan ko ang braso ni Elias, at marahang hinaplos ito. Please, umagang-umaga huwag kayo mag-away. Pagsusumamo ko. Lamambot ang ekspresyon ng mukha ni Elias, at ngumiti sa akin. I'm sorry sweetie. Ani niya at muling nag-umpisang maglakad. Nilagpasan namin si Eleazar. Napansin kong nakangiti ito, halata naman kasing sinasadya niya ang pang-iinis sa kapatid niya. Pagkarating namin sa baba, ay sinalubong naman kami ni Edward. Nakipag-usap muna si Elias sa lalaki, at ako ay tumuloy sa dining area. Nandun na si Tita Althea at Tito Dylan kumakain kasama si Leah. Good morning po. Bati ko sa kanila. Good morning iha. Si Tita Althea ang nagsalita. Hi Ate Annika, good morning. Masiglang bati sa akin ni Leah. You can sit down and eat with us iha. Ani Tito Dylan. Thank you po. Pagkaupo ko ay sakto naman ang pagdating ni Elias. Good morning Mom and Dad. Bati niya sa mga magulang. Good morning iho. Masiglang bati ni Tita Althea sa kanyang anak. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain, nang magsalita si Tito Dylan. Elias, bakit hindi pa kayo magpakasal ni Annika? Nasa tamang edad naman na kayo, nagkakaedad na kami, gusto na namin magkaapo ng mami mo. Muntika na ako mabilawkan, dahil sa tinuran ni Tito Dylan. Oo nga anak, at saka gustong gusto ko si Annika para sa iyo, 28 years old ka na iho, kailangan may asawa ka na at gusto ko si Annika. Ayaw ko ng ibang babae. Siganda ni Tita Althea. Me too. I like, Ate Annika too. Ayaw ko sa ibang babae, na maarte at maharot, sarap sipin palabas ng mansion. Saad ni Leah. Mom, Dad relax, magpapakasal talaga kami ni Annika. Right sweetie, si Elias ang nagsalita. Matamis itong nakangiti sa akin. Mukhang mapapasubo ako nito. Yes po, sagot ko at sabay simsim ng kape sa tasa. Ano ba itong lalaking ka? Lagi ako nilalagay sa alanganin. At kung pinoproblema nyo ang apo, don't worry, nagtanim na ako kahapon. Nasamid ako bigla sa sinabi ni Elias. Kakainis naman ang lalaking ito, walang preno ang bibig.
Nakatitig sa akin ang mag-asawa. Gosh, baka isipin nila maharot ako, dahil binigay ko na ang sarili ko sa anak nila. Oh my heaven! Really magkakaapo na kami. I'm so very excited. Masayang sambit ni Tita Althea. Yes, Mom, and after 9 months lang magha-harvest na tayo ng apo. Inapakan ko ang sapatos niya sa ilalim ng lamesa. Napangiwi ito at tumingin sa akin. Sweetie, why? Natatawang sambit nito. At talagang nakangiti pa siya, samantalang ako hiyang-hiya sa mga pinagsasabi niya. Iba din talaga ang isang ito, ano akala niya sa akin isang puno ng mangga, kapag namunga ha-harvest in. Pagkatapos namin mag-agahan ay umalis na kami. Inihatid muna namin si Leia sa university na pinapasukan nito, bago tumuloy sa lugar kung saan ang construction site. Pagkarating namin doon, ay sinalubong kami ng isang lalaking matangkad. May taglay ito ng kulay tansong mga mata, na katulad ng kay Elias. Napakagwapo nito, at halos magpantay lang ang taas nito kay Elias. Makisig ang pangangatawan, perpekto ang hugis ng pangahan nitong mukha. Ang kulay ng balat nito ay pareho lang din kay Elias. Elias, sambit nito at nakipag-manly hug kay Elias. Tumingin ang lalaki sa akin, seryoso lang ang mukha nito. Ang mga mata nito na kasing lamig ng yelo, ay hindi mo makikitaan ng kasayan. By the way, this is Anika Diaz, my girlfriend. Pakilala niya sa akin, ang sarap naman pakinggan nun. And this is Zacharian Sales Kingston, my best friend. Pakilala niya naman sa kaibigan. Hi, good morning Mr. Kingston. Nakangiting bati ko sa kanya. Nice to meet you, Anika. Wika nito at tipid na ngumiti. Pumasok kami sa isang malaking kulay puting tent, at doon nag-usap ang dalawa. Nakaupo lang ako sa isang bakal na silya, at nakikinig sa pinag-uusapan nila. Hinaharang ng mga Santiago ang pagpapatayo natin ng building dito. Mukhang sakit sa ulo ang Trina Santiago na iyon. Seryusong sambit ni Zacharian. Tama ba ang narinig ko, si Trina isa sa mga ex ni Elias? Tumingin ako kay Elias na halatang na-stress bigla, dahil sa sinabi ng kaibigan. Napakaisip bata talaga, sambit ni Elias. Bakit kasi hindi mo nalang ipadispatya ang babaeng iyon? Doon ako napatingin kay Zacharian, ano kamo ipadispatya? Nakakatakot naman pala ang lalaking ito, may pagka-gangster. O come on Styles, umiiral na naman yung pagiging gangster mo. Natatawang saad ni Elias. What? Sabihin mo lang at ipapatapon ko sa Iraq ang babaeng yun. Saad nito at mahinang tumawa. Biglang nagseryoso ang mukha nila pareho. Have you found her yet? Tanong ni Elias. Sino ang tinutukoy niya? No, it's all my fault why she's missing. Sambit ni Zacharian, at marahang sinuntok ang wooden desk. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, ay nagpaalam na si Elias kay Zacharian. Ganoon din ang lalaki, dahil babalik pa daw ito sa Manila ngayong araw. Kaming dalawa naman ay nagtungo sa Falcon Resort. Pagkarating namin sa resort, ay nadatnan namin si Raymond at si Vivian ata ito. Naghaharotan sa isang bench. Boss, andyan ka na pala, saad nito at biglang tumayo. Is not obvious. Masungit na sagot nito kay Raymond. Dumiretso kami sa resto, pagkapasok namin ay hindi dinasadyang nabangga ako ng isang waiter, na may dalang isang tray. Lahat ng dala niyang drink sa baso ay natapon sa akin. I'm so sorry ma'am, sambit niya sa natatarantang boses. Tumingin ito sa akin at nang mapadapo ang mata nito kay Elias, ay bigla itong namutla. Senyor, ito hindi ko po sinasadya. Agad siyang may kinuhang tesyo sa bulsa ng pantalon niya. Akma niya sanang pupunasan ang basang dibdib ko. Nang tapikin ni Elias ang kamay niya. Don't touch my girl. Matigas na turan nito. Yumuko ang lalaki dahil sa pagkapahiya. Ah, okay lang, sige na, umalis ka na. Nakangiting saad ko sa waiter na lalaki. Thank you po ma'am. Nakayukong sabi nito at umalis na. Ano ka ha? Hindi mo naman kailangan pahiyain yung tao. Sambit ko at tumalikod sa kanya, at lumabas ng resto. Anika, tawag niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. At nagpatuloy lang ako sa paglalakad patungo sa cabin, kung saan ako dinala ni Leia. Wait sweetie, I'm sorry, okay. Marahang sigaw nito. Huwag ka sa akin humingi ng sorry. Kundi doon sa taong pinahiya mo sa loob ng resto.
Wika ko naman. At mabilis naglakad patungo sa cabin. Buti na lang at hindi nakalock, kaya nakapasok agad ako. Isasarado ko na sana ang pinto, nang iharang niya ang kamay niya sa hamba ng pinto. Sweetie, please don't be mad at me. Ayaw ko lang kasi may ibang lalaking humahawak sa'yo. Sus, napakaseloso mo naman, halika na nga. At sabay hila sa braso niya papasok sa loob. Syempre mahal kita, kaya ako nagseselos. Pahabol niya. Hindi ko maitago ang nararamdaman ko, kinikilig ako sa lalaking ta. Pumasok ako sa isa pang kwarto, kung saan nakalagay ang mga damit ni Lea. Sana hindi siya magalit kung pangialaman ko ang mga damit niya. Binuksan ko ang isang closet kung saan nakasabit ang mga summer dress ni Lea. Naghanap-hanap ako ng pwedeng maisuot, at napako ang mata ko doon sa isang white floral dress, off-shoulder ito. Ito na lang siguro, mas gusto ko ito dahil mahaba. Hanggang sakong ko siguro ang haba nito. Hinubad ko na ang suot ko na dress, at akmang isusuot ko na ito, nang may biglang yamakap sa aking baywang. Napasinghap ako nang may ibulong siya sa aking tainga. I missed you, sweetie. Malanding sambit nito sa nakakaakit na boses. Paano mo naman ako na-miss, magkasama naman tayo ngayon. Litani ako at tinapik ang braso niyang nakapulupot sa bewang ko. Pwede po ba magbibihis muna ako, kaya maari bang bitawan mo muna ako? Ani ko. Sweetie, tanging sagot ko. Pwede ba nating ulitin ang ginawa natin kahapon? Na-miss talaga kita. Aniya sa malamyos na boses. Kinabahan ako sa tinuran niya, alam ko kung ano ang ibig sabihin niya. Ipinatong niya ang chin niya sa balikat ko, at bumulong sa tainga ko. Please sweetie, gusto ko muling maulit ang nangyari sa atin kahapon. Mabigat na hininga ang kumawala sa akin dibdib, at humarap sa kanya. Umayos siya ng tayo, at dahil matangkad siya, ay kailangan ko pang tumangala. Ano ba ang status natin, Elias? Tanong ko sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo nito sa tanong ko. Pero agad naman bumalik din sa dati. Ano ba gusto mo? Mag-MU? O magkarelasyon? Mamili ka sa dalawa, kasi kahit anong piliin mo mamahalin pa rin kita, Anaga. Lumukso ang puso ko sa sinabi niya, nag-init ang magkabilang pisngi ko, sa paraan ng mga titig niya. You are blushing, sweetie. Kinikilig ka no? Panunokso niya sa akin. Hindi kaya, pagsisinungaling ko. Can you tell me again that you like me too? I want to hear that again, sweetie. I like you too, Elias. At bigla niya akong hinapit sa baywang palapit sa kanya, at maingat na hinalikan sa labi. Lumakas ang kalabog ng dibdib ko. Ito na naman, mauulit na naman yung nangyari sa pagitan namin kahapon. Mapusok na halik ang aming pinagsaluhan. Binuhat ako ni Elias. Pinulupot sa kanyang baywang. Mahigpit akong nakakapit sa batok ni Elias, habang hinahalikan niya ako sa labi. Ay naglalakad siya patungo sa malaking kama. Bumaba ang halik niya sa aking leeg. Iwan ko lang, gustong gusto ko talagang hinahalikan niya ako sa aking leeg. Alam mo yung masarap sa pakiramdam. Dahan-dahan niya akong inilapag sa malambot na kama, at muling hinalikan. Habang hinahalikan niya ako, ay mabilis niyang natanggal ang pagkakahok ng aking panloob.